Detalye sa relasyon di umano ni Sara Labati at Councilor Marty Romualdez Jr. Usap-usapan ngayon ang tungkol sa pagkakaroon ng bagong love life ng aktres na si Sara Labati. Hindi lang kasi ordinaryong lalaki ang nababalitang nagpapasaya sa kanya ngayon. Isa itong politiko na anak rin ng mga kilalang mambabatas at galing sa prominenteng pamilya. Marami ang nagtatanong ngayon kung may namumuong pag-iibigan sa pagitan ng aktres na si Sara Labati at political newcomer na si Marty Romualdez, anak at kapangalan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Nabanggit kasi sa isang pahayagan ang tungkol dito at sinabing pinananatili lamang nilang low-key ang kanilang relasyon, malayo sa mata ng publiko. Ang veteranong kolumnista na si Salve Asis ang nagbahagi ng impormasyong ito at sinabing galing sa isang reliable source ang laman ng kanyang balita. Ayon sa isang reliable source, ang swerte ni Sara dahil matalino, gwapo at mayaman si Kong Marty na nag-aral sa Amerika na dating konsehal sa Tacloban. Ibinahagi rin ng entertainment writer na hindi pa out in the open ang rumored couple na magbahagi sa publiko tungkol sa kanilang relasyon. Pero lucky nga daw ito kung totoo man na mayroon silang relasyon dahil miyembro si Kong Marty ng ultra-rich family. Ilang beses na rin di umano silang nakitang magkasama sa iba't ibang mga okasyon pero wala pang maririnig na kumpirmasyon mula sa kanilang dalawa. Kung inyong maaalala na link na rin noon si Sara sa isang misteryosong lalaki na nakasama niya sa Hong Kong. Nakita silang magkasama sa isang restaurant na nagkakasiyahan at kumakain. Gayunpaman nilinaw ng aktres na kaibigan lamang niya ang kasama niya noong makita siya ng isang netizen na nagbakasyon sa Hong Kong. Ani Sara, I went to Hong Kong to experience the sea art puzzle. It's always been a dream of mine to check it out, and I am happy that I was able to go. That photo circulating around is my friend. I visited Hong Kong and met up with different friends there. Ang balita na ito ay unang narinig sa showbiz columnist at talent manager na si Ogie Diaz. Nang matanong naman si Sara tungkol dito, sinabi lang niya na mangyayari talaga na mapag-usapan siya dahil alam ng mga tao na single na siyang muli. It's okay cause again I am single. Let me repeat that I am single. Of course, there will always be speculations. Hindi rin naman daw siya bothered sa mga lumabas na intriga tungkol sa pakikipagkita niya sa kanyang kaibigan dahil alam niyang walang basehan ang mga ipinupukol sa kanya. Aniya, sanay na kasi kung matatandaan niyo naman na ang buhay ko ay punong-puno ng makulay na intriga simula sa pagkapanganak ko kay Zion. Remember when that happened? And up to now, hindi ako nilalayuan ng intriga. So for me, it's nothing. Ang intriga na kanyang nabanggit ay tungkol sa pagsilang nito ng anak nila ni Richard sa edad na 19 at ang pag-alis niya ng Pilipinas at pag-uwi sa sinilangan niyang bansa na Switzerland para doon ay mag-aral. Maingay ang naging usapin tungkol dito dahil sinasabi na nagpunta si Sara sa Switzerland para doon itago ang kanyang pagbubuntis at doon na rin isilang ang panganay nila ni Richard dahil kalat na ito sa buong showbiz industry. Dumagdag pa ang malaking eskandalo na kinasangkutan niya na mayroong kinalaman sa pag-file ng formal complaint ng GMA7 Management laban kay Sara for breach of contract noong 2013. Sinabi rin niya na maraming mga bagay ang dapat ikonsidera para makapagbigay sa kanya ng stress at hindi kailangan problemahin ang pagdidikit ng pangalan niya sa ibang lalaki. Dagdag pa niya wala naman siyang nakikitang masama sa pagkakaroon ng kaibigan from the opposite gender. Is it unfair? Is it bothering me? No. It takes a lot more for something to bother me. But I think as a woman, we're all allowed to have guy friends. Again, it's okay to speculate because again, I'm single. And it's part of a whole new thing. Kaya naman ang usapin tungkol sa pagkakaroon niya ng love life ngayon ay hindi nakakaapekto sa kanya. Sa katunayan, patuloy ang pagtatrabaho niya bilang brand endorser at model ng mga kilalang damit at accessories. Naging abala rin siya noon sa pagbabalik niya sa showbiz
at nakasama sa panibagong serye na produce ng TV5 na Lumuhod Ka sa Lupa na pinagbibidahan ni Kiko Estrada. Para naman kay Marty, kahit ngayon na isa na siyang public figure, hindi naman siya masyadong visible sa social media. Hindi katulad ng kanyang mga magulang na sobra ang pagiging aktibo sa pag-post sa social media ng mga kaganapan na may kinalaman sa politika. Ngunit mayroon namang nagmamanage ng kanyang public FB account bilang konsehal ng Tacloban City. Si Marty na nakakuha ng pwesto sa Tacloban City Council noong 2025 elections ay isang magna cum laude graduate ng Cornell University, kung saan nakakuha siya ng degree sa Global Development and Social and Economic Reform. Enjoy naman si Marty na lumaban sa mga prestihiyosong polo matches. Noong nakaraang taon, nanalo ang koponan ni Marty sa International Polo Tournament na ginanap sa Spain. Noong buwan naman ng May, nagtapos si Marty sa ika-4 na pwesto sa halalan ng konseho ng lungsod para sa Tacloban City. Ito rin ang unang subok niya sa isang posisyon sa serbisyo publiko. Nasa plano rin niya ang pumasok sa law school. Si Sara naman ay nananatiling legally married sa aktor na si Richard Gutierrez mula pa noong 2020. Ngunit naghiwalay silang dalawa na pinag-usapan naman noong 2023. Inamin naman ni Sara sa publiko ang breakup nila ng kanyang estranged husband noong March 2024 matapos na usisain ng mga netizens ang kanilang mga social media accounts at doon ay nakitang hindi na sila nakafollow sa isa't isa. Napansin din ng mga ito na wala ang bawat isa sa mga litratong ipinopost nila na may kinalaman naman sa mga mahahalagang okasyon tulad ng Pasko o di kaya ay kaarawan ng mga anak nila. Lagi kasing magkahiwalay ang mga kuha nila na hindi naman nangyayari noong sila ay magkasama pa. Nagtagal ang kanilang relasyon ng mahigit 10 taon. Samantala, kinumpirma naman ni Richard Gutierrez sa isang panayam noong simula nitong taon na nasimulaan na rin ang proseso ng kanilang annulment ni Sara Labati. Ibinahagi din ng dating mag-asawa sa mga past interviews nila na mayroon silang magandang co-parenting relationship para sa kanilang mga anak na sina Kai at Zion. Nauna naman na nagsabi ang aktor sa publiko tungkol sa relasyon nilang dalawa ng aktres na si Barbie Imperial dahil ilang beses din silang nakitang magkasama sa mga espesyal na okasyon na mayroong kinalaman sa kanilang mga pamilya. Hanggang sa ngayon nga ay naghihintay pa rin ang mga fans ni Sara na marinig ang gagawin nitong kumpirmasyon o paglilinaw tungkol sa namumuong relasyon nito di umano sa konsehal ng Tacloban City na si Marty Romualdez. Marami kasi sa mga tagahanga niya ang nagsasaya na ngayon dahil sa wakas ay nakahanap na rin siya ng lalaking magpapakita sa kanya ng tunay na pagmamahal. Isang bagay na tila nakumpirma nila sa makahulugang quote na ipinost ng aktres sa kanyang social media noong kasagsagan ng hiwalayan issue nila ni Richard. Paalala ito sa mga taong nangangailangan na paalalahanan na hindi dapat abusuhin ang pagmamahal na ibinigay nila sa isang individual. Ayon sa art card post, "To anyone who needs this reminder, don't go back, not tomorrow, not next month, not in a year, not ever. Do not return to anyone who hurt you and made you have to heal from their mistreatment. They will only repeat the cycle again and again. Stay strong. Better days are coming." Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comments section below.